Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Hit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umano huli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Bloc kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais nilang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Papalipat ko na isa sa amin para proseso sila. Okay. Tapos magbotohan. Legal na sila. Okay. Diba, Papa? Sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.